dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Halos 200,000 na ang nadengge, mahigit 1,000 na ang patay. Sa iyo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. Sabi ba tu, ay pwede kita ibita con el desgracia na kamino? Si pirmi kita akorda con el blow bagets. Si kuya, memorial lang pirmi con el blow bagets. Akorda lang pirmi checkya con el. B. Brake. Asigura que justo el level del brake fluid, chequea también con el brake pad y gas pedal. L. Lights. Antes de man viaje, checkya anay si embanamente todo el magaluz. O. Oil. Chequea pirmi si justo ba el level del oil, bisya también si tiene leaking. W. Water. Checkya tamen con el level del agua. Debe hindi tan leaking el radiator, y tiene agua el windscreen wiper. Pirmi lleva maskin 1 litro de agua. B. Battery. Debe no hay corrosion el batería y alcanza na metal plates el electrolyte liquid de este. A. Air. Asigura que justo lang el pressure del aire dal dituyo rueda y reserva. G. Gas. Asigura kay justo y hindi ay palta el dituyo gasolina si ora tutan biyahe. E. Engine. Checkya si embuenamente el tuning del makina. T. Tire. Asigura que hindi pino el goma y no hay roto el mga rueda pati spare tires. S. Self. No maneja si quiere dormir, cansado, tanbuyong o tomaw. Principia ara, blow bagets. Pirmi checkya con el brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tire, y self. Tiene presente, responsibilidad de aton el seguridad na camino. Este aviso te lleva con ustedes el 1116 DXAS Radio Comunidad. But I don't want to go to church. I hate going to church. Why can't we stay home and watch cartoons? No matter how old we are, we can always come up with an excuse to ignore God. Mom, I wanted to go to the mall. My friends would laugh at me if they knew I was going to church. Who, me? I'll never die. Well, I will, but it's a long time from now. Between dealing with my kids, my aging parents, and keeping my job, I don't have time to go to church. Hey, my working years are behind me, and now it's time to start enjoying life. I know my time is short, but I'm too set in my ways to change now. Have you used any of these excuses? Don't put off knowing God any longer. He loves you now. Will you choose Him today? Another message from Lifeline Productions, located on the web at lifelinepro.com. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio,
1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga sa ating mga minamahal na ka-HNP. Welcome po sa isa na namang umagang puno ng pag-asa at sariwang biyaya o panibagong lakas na nanggagaling mismo sa ating Panginoon dito po sa hardin ng panalangin. Bago po tayo magsimula sa ating pagsasaluhan ngayon, siyempre kasama dyan ay magbubulay-bulay tayo sa mga salita ng Panginoon at sama-sama tayong mananalangin at lalapit tayo sa ating Diyos ngayong umaga. Pero bago yan, samahan niyo muna akong isa puso ang ating reminder sa bawat umaga. Laging tandaan, every gising is a blessing. Ngayong umaga po mga kapatid, mga kaibigan nating nakikinig o nanonood sa ating programa sa radyo o sa live stream. Nasa day 32 na tayo sa ating paglalakbay dito sa Hardin. Yung ating serye na sinimulan natin ay ating pinag-usapan yung kung paano tayo makakabangon sa kabila ng matitinding krisis sa buhay. Pagkatapos pumunta tayo sa pagbabago ng ating mga karakter, ating mga pag-uugali. Ngayon naman pinagtutuunan natin ng pansin mula sa karakter ay pupunta tayo sa pagpapalang hatid ng presensya ng Diyos. So yun yung ating mga pag-uusapan. At ang ating tema ngayong umaga ay the grace of family forgiveness, ang biyaya ng pagpapatawad sa pamilya. Ito'y isang paksang napakahalaga po para sa kagalingan o paghilom ng mga lumang sugat po sa ating mga tahanan at kung paano po tayo makakapagpatawad kahit walang humihingi ng tawad. Yan ang ating bibigyang pansin. At ang ating batayang talata ngayong umaga ay matatagpuan po sa Colosas, Kapitulo 3, talatang 13. Colossians chapter 3, verse 13. Basahin po natin, ang sabi po rito, magtiisan kayo at magpatawaran kung may daing ang sinuman laban sa kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Upang mas maunawaan po natin ang lalim ng kahulugan ng mga o ng talatang ito ay magandang tingnan pa rin ang
konteksto po ng kasulatan, ano yung nilalaman nito sa kabuuan. Sinulat po ni Apostol Pablo ang sulat na ito sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesus na nasa Colosas habang siya noon ay nakabilanggo sa Roma. No? So, ang simbahan sa Colosas ay binubuo po yan ng mga taong mula sa iba't ibang kultura at background. No? Kaya't hindi maiiwasan ang friction at tampuhan. No? Siyempre may mga cultural differences. Katulad din naman sa atin, di po ba, magkakasama sa isang simbahan, Tagalog, Bisaya, Chabacano, iba-iba ng kultura, pero alam niyo po yung paalala ni Pablo dito, sa loob ng tahanan at ng pamilya ng Diyos o sa simbahan, ang tunay pong pundasyon ng pagkakaisa, tunay na pundasyon ng pagkakaisa po, ay hindi po yung kawalan ng pagkakamali. Wala pong perfect na pamilya, wala rin perfect na simbahan. Nagkakamali tayo, di po ba? Hindi naman yan ang palatandaan na talagang nagkakaisa tayo dahil wala nang nagkakamali, kundi ang patuloy na pagpapadaloy po ng biyaya ng pagpapatawad. Araw-araw yan. Pagpapatawad na nakabatay po sa kung paano tayo pinatawad ni Kristo. So, kung meron mang friction, may tampuhan, sige lang, okay lang po yan. Oo, pero ang halaga, dumadaloy ang biyaya ng pagpapatawad na nanggagaling mismo sa ating Diyos. No? Kaya nga, mga ka-HNP, alam niyo po, madaling magpatawad kung ang taong nakasakit sa atin ay lumalapit, umiiyak, at humihingi ng tawad, di po ba? Yun yung hinihintay natin. Pero ang tanong, paano kung ang taong nakasakit sa iyo, ang sarili mong magulang, kapatid mo, o anak mo mismo, o kamag-anak, kapitbahay, ay hindi man lang marunong tumanggap ng mali? Yun yung mabigat no? Paano kung hanggang ngayon, pakiramdam mo ay wala silang pagsisisi sa ginawa nila? Halimbawa, well, ang magandang pagninilay o pag-iisipan natin ngayong araw ay ito po. Ang pagpapatawad ay hindi po nakadepende sa paghingi ng tawad ng iba. Ito po ay nakadepende sa pagtanggap mo sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kapag napatawad ka, well, hindi mo naman tinanggap yan sa Diyos ng tawag doon ay pinaghirapan mo, di ba? Biyaya yan eh. Biyaya ng Diyos nga ang tawag. At kaya nga biyaya kasi magagawa sa lakas ng Diyos, no? Kung nagpatawad ka sa lakas ng Diyos, biyaya ng Diyos yan sa iyo, hindi mo naman sinasabing tama yung ginawa nila. Ang sinasabi mo lang ay, hindi ko na hahayaan na ang lumang sugat na ito ang humubog sa kinabukasan ko. Ayan, diniinan ko yung ko. Kasi ang totoo niyan, ang concern ng Diyos, ikaw. No? Kaya tinuturo niya ang pagpapatawad. No? Kasi yung taong nakasakit sa'yo, ang sarap ng tulog. Ikaw, hindi ka makatulog, di ba? Mamaya magkasakit ka pa dyan. Well, totoo yan. Kasi habang bumibigat ang loob natin, hindi mo maiwasan yan. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, palayain mo na yung sarili mo. Naalala ko tuloy yung kwento ni Mang Tonyo. Sa loob ng 20 taon, hindi daw niya kinakausap yung kanyang nakababatang kapatid dahil nga sa lumang usapin sa ari-arian na iniwan ng kanilang mga magulang. Kahit noong nagkasakit ng kapatid niya, sabi niya, nandun pa rin yung galit sa puso ko. Palagi niya sinasabi, magpapatawad lang ako kung lalapit siya at aaminin niyang kinunan niya ako o parang naagrabyado ako sa hatian. Well, isang umaga po sa kanyang pag-aayos ng kanyang bakura, ng mga pananim, napansin po ni Mang Tonyo ang isang punong napupuno
ng natuyong sanga, lumang baging, no? Pansin niya yan. At dahil sa bigat ng mga natuyong sanga, hindi po nakakapagpalabas ng bagong dahon ang puno. So naisip niya mula sa puno na yan, ang galit na nasa kanyang puso ay tulad ng mga natuyong sangang iyon. Hindi nakakaganti sa kapatid niya yung kanyang mapait na puso. Sa halip, pinapatay po nito ang sarili niyang kagalakan. Araw-araw na lang sa lubong ng kanyang kilay, nakasimangot. Dahil nga naaalala niya lagi yung ginawa ng kanyang kapatid. At sa harapan ng Diyos, no, doon sa punong kanyang napansin, umiyak si Mang Tonyo sa Panginoon at sinabi niya, Panginoon, hindi ko nahihintayin ang kanyang paghingi ng tawad. Pinapatawad ko na siya ngayon. Alam niyo, sa araw na yon, nakaramdam siya ng matinding kalayaan na hindi pa niya naranasan sa loob ng 20 taon. Marami sa atin, patuloy nating inaalagaan yung mga kung ano-anong sama ng loob, kapaitan, pagdaramdam. No? Inabot na ng ilang taon, ito 2 dekada kay Mang Tonyo. Sa kanya natutunang palayain na yung kanyang sarili, para makatulog ka naman ng mahimbing. Ikaw, ka-HNP, kumusta ka? Ano po yung lumang sugat sa pamilya na bit-bit mo pa rin hanggang ngayon? Meron ka bang daladalang kabigatan pa rin, kapaitan, sama ng loob, galit, no? Dahil sa nagawa niyang hindi maganda o nakasakit siya sa iyo o talagang napakasama ng kanyang ginawa. Bit-bit mo pa rin ba yan hanggang ngayon? Well, meron tayong mga pwedeng gawin, mga practical na hakbang para maipatupad o maisagawa natin itong pagpapatawad na nagmumula rin sa ating Diyos. Number 1, pwede mong ipanalangin yung taong nakasakit sa iyo. Ibig sabihin, ipagkaloob mo sa Diyos yung galit na nararamdaman mo. At hilingin mo sa Diyos na turuan kanyang makakita gamit yung kanyang mga mata o paningin. Ibig sabihin kung paano ka tinatrato ng Diyos o tinrato ng Panginoon, kung paano kanya pinatawad, ganun mo rin tatratuhin ang iyong kapwa o papatawarin yung iyong kapwa. No? Yun yung gustong gawin ng Diyos sa iyo. At magsisimula yan sa panalangin. Pangalawa, bitawan mo na yung pagnanais ng paghihiganti. Isurrender mo sa Panginoon yung paghahangad na yan na bumawi o makarinig ng sorry bago ka magpatuloy sa buhay. Huwag mo nang hanapin yan. Kasi habang ginagawa mo yan, lalong nagpapabigat yan ang kalooban mo. Well, kung nagkasala siya sa batas ng pamahalaan, hayaan mong ang batas ang umusig sa kanya. Pero ikaw, palayain mo na yung sarili mo. Ikatlo, gumawa ka ng hakbang tungo sa paggaling ng sugat. No? Kung ligtas at payapa naman o maayos at hindi ka naman mapapahamak sa iyong gagawin, magpadala ka ng simpleng mensahe lamang o pumili ka na maging mabait sa kabila ng napakagandang larawan yan ng katangian ni Jesus sa iyong buhay. Isipin niyo po, tayo, hindi naman tayo karapat dapat patawarin ng Diyos, di ba? Hindi naman tayo karapat dapat mahalin. Sa dami ng ating mga kasalanan, dapat tayo nga maparusahan. Pero sa ginawa ng Diyos, ibinigay niya si Jesus sa atin. Naparito ang Panginoon. Nagkatawang taong katulad natin na buhay at ibinigay ang kanyang buhay para sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Sa kabila ng anumang nagawa natin, minahal tayo ng Diyos, niyakap tayo ng Panginoon, at sinasabi niyang binibigyan niya tayo ng pagkakataong ayusin yung ating relasyon sa Kanya. Hindi niya hinintay na tayo lumapit pa sa Kanya. Kahit tayo nabubuhay pa sa kasalanan, hanggang ngayon, ang Panginoon ay nag-alay na ng Kanyang buhay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Tandaan niyo po, walang ibang paraan
upang tayo mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan lamang ni Jesus. At sa pamamagitan rin ni Jesus, magagawa nating patawarin yung ating kapwa. Ako po muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito po sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan, ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Halina't samahan niyo po akong muling lumapit sa ating Diyos. Sama-sama po tayong manalangin, lalo na po para sa ating mga kabataan. Papagpala po naming Ama na nasa langit, Panginoon naming Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon upang ipanalangin po namin una sa lahat yung aming mga kabataang Pilipino. Sa gitna po ng mga iba't ibang challenges ng mental health, pressure sa paaralan, sa eskwelahan nila at sa trabaho, at yung mga
lamat sa relasyon, no, sa kanilang mga pamilya. Napakarami po ngayon ang mga kabataan na talagang punong-puno ng sama ng loob, galit, inaalagaan na nila ng mahabang panahon. Panginoon, dinadalangin po namin ang inyong proteksyon at gabay po sa kanila at hinihiling namin na kagalingan ang maghari sa puso ng bawat kabataang ito na lumalaking may bitbit na sama ng loob, may sugat, merong relasyon na nasira, no, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga pamilya. Nawa po ay iunat mo ang iyong kamay, turuan niyo po silang magpatawad. Pero una sa lahat ay nawa makilala ka po nila, Panginoong Hesus, at tanggapin nila yung kapatawarang nagbubula sa iyo. At sa ganitong paraan, ay bibigyan mo sila ng lakas o biyaya mo ng pagpapatawad. Hindi namin kayang gawin to sa aming sarili. Mahirap talaga pong magpatawad. Pero dahil sa biyaya mo, sa lakas na nanggagaling sa iyo, tutulungan mo kaming magawa ito. Kaya turuan niyo po ang bawat isa, ang aming mga kabataan, at nawa po ay maging mensahero kami o tagadala kami ng iyong pagmamahal at pag-asa sa susunod pang mga henerasyon. Nawa po ay ilayo mo ang bawat isa sa masamang impluensya at bigyan niyo po kami ng malinaw pong layunin sa buhay. At alam naming mangyayari lamang ito kapag ang bawat isa ay nanumbalik sa iyo, nakinig sa iyong salita, nakilala si Jesus at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas talaga ng kanilang buhay. Nawa po sa sino mang nakikinig ngayon at narito sa kalagayang ito, Lord, ipaalala niyo po sa kanila ang dakila mong pagmamahal. Yung ginawa mo doon sa krus, ibinigay mo ang buhay mo sa amin. At kung yan ay nagawa mo, ano pa kaya yung pinagdadaanan ng bawat isa ngayon na problema sa buhay, sa pamilya, sa relasyon? Kayang-kaya mo kaming tulungan sa lahat ng ito. Nilalapit ko sa iyo sa umaga ring ito ang kalagayan ni Hadassah Avino, kasama din po si Ramdes Posado, pagsiservisyo nila, pagtatrabaho nila sa ibayong dagat. Panginoon, ikaw ang Diyos na kanilang kailangan, pag-iingat at lakas, pisikal, patnubay, proteksyon din po, karunungan sa araw-araw nilang ginagawa. Tinataas ko rin si Ate Baby sa kanyang pananakit ng shoulder at tuhod. Samahan niyo siya at bigyan niyo siya ng kagalingan, Panginoon, sa kanyang mga apo, si Anwil, Margot. Lord, ikaw ang Diyos na kanilang kailangan. Ganon din kay Myrene Beltran, salamat sa kanyang buhay. Pagpalain niyo po siya ng kalakasan, karunungan, at patuloy na gagabayan niyo po siya kasama ng kanyang pamilya. Nilalapit ko rin si Marifes Sabado, salamat sa buhay po ng pamilyang ito. Ikaw ang nangangalaga po sa kanila. Panginoon, ikaw ang Diyos sa buhay po ni Kuya Ador sa proseso ng kanyang pagbabalik lakas o yung recovery niya po, Panginoon, dinadalangin po namin. Si Leonie Lopez, patuloy niyo siyang pagpalain, lalo pang lumalim kanyang pagkakilala sa iyo kasama kanyang pamilya, maging ang Mangundayaw family, si Tideng, dalangin kong patuloy mong sasamahan, Panginoon, sa mga oras na ito at ganoon din sa kanilang patuloy na pakikinig sa iyong mga salita ay lalo pa pong magkaroon ng kalakasan, pag-asa sa kanilang buhay at biyaya mo ay patuloy na dumaloy. Maraming salamat sa bawat isang kasama namin ngayon, maging si Dolores Gamban. Lord, salamat sa kanyang buhay. Ikaw ang Diyos na patuloy namin pinagkakatiwalaan sa kanyang pamilya. Kasama na rin si Baby Lynn De Leon. Salamat, Panginoon, ikaw ang nagpapalakas at nag-iingat. Maging kay Nanay Vicenta Tolentino, kasama ng kanyang mga anak. Pagpapala mo'y dumaloy sa kanila at maging kay Kuya Tisoy Lorenzo. Salamat, Panginoon. Ang biyaya mo ay patuloy nilang tanggapin. Pagpapalang nagmumula sa iyo ay patuloy na maranasan po nila. Kasama na rin si Nanay Lucena, Miguel, kanyang pamilya, maging si Agnes Bonyog at ang buong family. Lord, ikaw ay Diyos sa kanilang buhay. Patuloy na pangangalaga po sa kanila. At maging kay Corazon Tino, ang kalusugan, patuloy niyo pong ipagkakaloob sa biyaya mo, Panginoon. Maraming pong salamat. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilan ang pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin. Magandang balita!